Happy Lord's Day sa bawat isa. Linggo na naman at tayo ngayon ay sama-sama na naman na mag-aral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tinatawag na the ABCs of Christian Growth. At itong mga lessons po natin ay mula A hanggang letter Z at may mga ilan tayong mga pag-aaralan para sa ating spiritual na paglago. Bago tayo dumako sa pinaka-aktual na pag-aaral po natin, tingnan muna natin ang ilang mga talata to prepare us sa atin pong pag-aaral tungkol sa ABCs of Christian Growth. Mababasa natin in the book of Colossians chapter number 2. Simulan ko po sa verse number 6. Ang sabi ng Bible, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, pansinin niyo po yung susunod, so walk ye in Him. So dito po makikita natin na after natanggapin po natin, ibig sabihin sinampalatayanan natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, ang susunod po na hakbang or kalooban ng Panginoon sa atin ay tayo ay lumago, lumakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sa verse 7 makikita natin, rooted and built up in Him and established in the faith. So ito pong mga salitang ginamit dito, no, rooted and built up, established. Ibig sabihin po niyan, kalooban ng Panginoon na tayo ay lumago sa atin pong pananampalataya. Yes, ang kaligtasan po, purely biyaya lamang ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating pagsampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Pero tandaan niyo po, ang kalooban ng Panginoon sa atin, pagkatapos na tayo ay ligtas na, ay magkaroon po tayo ng paglago when it comes to our spiritual na paglalakbay sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, makikita din natin dito po sa may 2 Peter chapter 3, isa pa pong verse na nagpapakita sa atin na kinakailangan lumago tayo sa ating pananampalataya. Sabi ng 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan, sabi nga sa Tagalog, datapwat lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. So makikita natin dito mga kaibigan at mga kapatid, na kalooban talaga ng Panginoon sa atin na lumago tayo sa atin pong pananampalataya. Kaya welcome po muli sa ating pag-aaral. Ito pong ating pag-aaralan ay kalooban po ito ng Panginoon sa iyo, kaibigan, kapatid, dahil gusto ng Panginoong Yesus na ikaw ay lumago sa biyaya, sa pagkakilala sa atin pong Panginoon. Kaya, syempre, letter A, simulan natin sa letter A ang ating pag-aaral at ngayon po ay pag-aaralan natin itong tinatawag na assurance of salvation. So, kanina nabanggit ko nga na ang kaligtasan, pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Pero, ngayon, bibigyan natin ng pansin yung mahalagang doktrina na tinatawag na assurance of salvation or katiyakan ng kaligtasan. So part 1 po muna tayo kasi limited lang ang ating oras, and by the grace of God, sa susunod po na pag-aaral natin ay titignan na naman natin yung part 2 ng tungkol sa assurance of salvation. So tignan na po natin ang ating pag-aaral at pwede nyo pong sundan. Meron po tayong pinaka-copy ng lesson at yung mga blanks po dyan ay sulatan nyo na lamang po. Okay? So, una po makikita natin, Satan tries to get you to doubt your salvation. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, isa po sa mga ginagawa, tinatrabaho ng ating kaaway na si Satanas, ay gusto niyang pagdudahan natin yung kaligtasan na meron po tayo. No? Tandaan niyo po yan, ha? Isa yan sa mga gusto niyang mangyari. Yes, ikay nananampalataya, nagtiwala ka na sa Panginoon sa iyong pakikinig ng video na ito o ng lesson na ito. Pero isa sa mga dapat nating asahan, aatake talaga ang kaaway kasi meron talaga tayong kaaway ayon po sa salita ng Diyos. Isa yan sa mga dapat asahan natin. Isa yan sa mga dapat na bigyan natin ng pansin na merong kontrabida. Kung meron tayong Savior, meron nagmamahal sa atin na Diyos, na ang ating Panginoong Jesucristo, meron din tayong kaaway. At ang kaaway po natin, hindi yung mga kapitbahay po natin,
hindi yung nasa gobyerno natin, kundi ang atin pong kaaway ay si Satanas at ang kanyang kampon. So yan po, gusto niyang pagdudahan natin ang ating kaligtasan. Then, sabi pa nga rito, Satan tries to cause you to wonder if you are really a believer. So, magkakaroon ka ng doubt. Talaga bang ako'y mananampalataya? Talaga bang ako ay tumanggap sa Panginoon? O talaga bang sigurado ba ako? So, yan po, magbibigay sa atin ng pagdududa ang ating kaaway. Next po, Satan tries to tell you that because you don't feel any different than before, ibig sabihin, nothing supernatural happened. Nothing really happened. Alam niyo mga kapatid, yan nga po ang isa sa mga taktika ng kaaway, no? Kasi wala namang nangyari sa atin, 'di ba? Nung marami sa atin nung nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus, wala namang malakas na hangin na biglang naramdaman tayo o biglang umulan o biglang may mga nagliparan. Wala po, walang supernatural na mga nangyari sa paligid po natin. Maaring may mga ilan sa inyo naluha kayo, natuwa kayo, merong tears of joy, no? Pero yung mga supernatural na mga pangyayari ay karamihan o wala talaga, no? Kasi nga ang ating kaligtasan ay pananampalataya, it's faith. Kaya wag tayong umasa na may mga supernatural na makikita tayo sa paligid natin. Although yung salvation natin, it's a supernatural thing kasi nga ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. The fact na tayo ay naligtas na isang makasalanan, supernatural po ito dahil ginawa ito ng ating Panginoon. Pero spiritually speaking, pero sa paligid po natin, wala tayong makikitang visual na masasabi nating merong supernatural na kakaiba sa atin pong paligid. We have to trust the Lord Jesus Christ by faith. Yan po ang mahalaga po dyan. Kaya nga, the purpose, sabi nga, the purpose of this study, ano po ang pinakalayunin kung bakit natin kailangan pag-aralan ito? The purpose of this study is to teach you that by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, you are saved now and forever. Yan po yan. Na pag ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, talagang tunay, no? From the heart, talagang ikaw ay nagtiwala sa Kanya, then this lesson from the Word of God, of course, hindi po yung opinion ko, hindi yung opinion ng Baptist Church. No, ito po yung teaching ng Bible. Yan ang kinakailangang maintindihan po natin na ang purpose kung bakit kinakailangan pag-aralan natin ito, na ikaw na tunay, no? Alam mo talaga na nanampalataya ka, nagtiwala ka sa Panginoong Jesucristo na yung tagapagligtas, ligtas ka ng araw na nanampalataya ka kay Jesus Christ at ligtas ka magpakailan paman. Hindi po yan turo ng Diablo, hindi yan turo ng Baptist religion, yan po ay turo ng banal na kasulatan. Titignan po natin. Number one, sa bahagi ng ating pag-aaral ay what is meant by assurance of salvation. Bagamat may konting idea na tayo doon sa introduction, pero balikan natin ulit, no? Anong ibig sabihin ng katiyakan ng kaligtasan? So dito po sa ating pag-aaral, pag sinabing assurance of salvation, by assurance of salvation, we mean the intellectual and spiritual certainty that you belong to God, that you possess eternal salvation. No? Kumbaga ito'y kinakailangan ng intellectual, spiritual na katiyakan na talagang ikaw ay pagmamayari na ng Diyos, na ikaw ay nagtataglay ng walang hanggang kaligtasan. Ayan. So tignan natin yung unang word, letter A, yan yung intellectually. So sa isip pa lang mga kaibigan at mga kapatid, ma-convince po tayo na tayo ay tunay na mga ligtas. At tignan natin po itong 2 Timothy chapter 1 verse number 12. Tingnan niyo po ang nakasulat, no? 2 Timothy chapter 1 verse 12, according to the word of God, for the which cause I also suffer these things, nevertheless, I am not ashamed. Ano sabi ni Pablo? For I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.
Mga kapatid, gusto kong pansinin natin yung dalawang salita doon sa talata, no? Yung word na know and persuaded. So, alam mo sa isip mo, no? Alam mo at convince ka, naniniwala, lubos ka naniniwala na ang ating Panginoon, no, na ikaw ay tunay na ligtas, ikaw ay iingatan, no? Sabi nga kanina, 'di ba, kung babalikan natin yung verse, sabi doon, no, I know whom I have believed and I am persuaded that he is able. God, no? God is able. He is able to keep that which I have committed unto him against that day. So yan po ay sinasabi po natin dito na even si Paul convinced siya na ang Panginoon siya ay iingatan hanggang sa sabi nga hanggang sa araw na yaon. So sa araw po na nakukunin tayo ng Panginoon, we are assured, ligtas po tayo, convinced sa atin pong isipan. At hindi lang yan, letter B, of course, titingnan natin spiritually. When it comes to our spiritual, hindi lang po intellectual, but of course, spiritually, makita natin na talagang totoo po na tayo ay assured when it comes to our salvation. Let's look at 1 John chapter 5, verse 13. Sabi po ng Bible, these things, sabi po yan ni John, no? These things have I written unto you. Isinulat daw sa, tandaan niyo po, nung sinulat ito ni John, ang kausap niya ay buhay po that time. Okay? These things have I written unto you that believe, yung mga nanampalataya. Okay? That believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Tandaan niyo mga kapatid, that's the purpose. That's the reason kung bakit nasulat ang Biblia. I have written, si John, isa sa mga writer, doon sa mga nanampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, na inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. Hindi po sinabi ni John, ay mga kapatid, saka na natin malalaman na tayo ay ligtas pagpatay na tayo. Naku, delikadong statement po yan, mga kapatid. Kaya nga, dito makikita natin parang sa isang ahente ng ano po, no, ng insurance company. Halimbawa, sinabihan ka ng ahente ng insurance, sir, ma'am, ito pong insurance na to, no? Pag namatay po kayo, doon nyo lang po malalaman kung may matatanggap ang pamilya nyo. Pero sa ngayon po, dahil hindi pa kayo patay, hindi pa po talaga tayo sigurado, doon pa lang natin malalaman kung talagang may matatanggap kayo. Alam nyo, napakahangal nyo naman kung kukunin nyo yung ganong klase ng insurance. No? Hindi po ang insurance company, di ba, nag-o-offer, buhay ka pa, hindi ka pa namamatay, pero alam mo, sigurado may matatanggap ang mga iiwanan mo dahil doon sa polisiya na iyong nabayaran at sa dokumentong iyong hawak. Dito po mga kapatid, ang dokumentong hawak natin, the Word of God, it's the Bible. Kaya nga sabi rito, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Ano yung mangyayari doon sa mga believe, sa mga nanampalataya? Ano sabi? That ye may know that ye have eternal life. Kaya nga sabi doon, mga kapatid, no? On the basis, sabi ng ating lesson of the scripture, does God want you to have assurance of salvation? Ang sagot po ay yes, oo, gusto talaga ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng kasiguraduhan sa iyong kaligtasan. Kaya nga, makikita natin doon sa ating lesson, yung pinaka-keywords po doon. The keywords are that ye may know that ye have eternal life. Yan po ang mabigat na statement ng Bible na inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. Buhay pa ang kausap ni John, alam na nila na meron silang eternal life. Hindi yung sasabihin, oh, sa kanyo na malalaman yan, pagpatay na kayo. Hindi po, buhay pa tayo, alam na natin na meron tayong eternal life. So let's go to number 2, mga kapatid. Why do I need assurance of salvation? Bakit ko kinakailangan ng katiyakan
ng kaligtasan. Tingnan natin ang ilan sa mga kadahilanan at makikita natin dito, no, ito yung mga padalang sulat doon sa mga sinaunang mananampalataya. At makikita natin lahat ng mga mananampalataya sa Bible, yung mga tunay na nagtiwala sa ating Panginoong Kristo, lahat po sila ay may katiyakan ng kaligtasan, mga kapatid. Wala tayong makikitang tunay na mananampalataya sa Bible na nagkaroon ng pagdududa pagdating sa kanilang kaligtasan. Wala po, lahat sila ay tiyak, sila ay sigurado pagdating sa kanilang kaligtasan. At ano po bakit natin kinakailangan po itong assurance o katiyakan ng kaligtasan? Let's look at letter A. Letter A, assurance brings us joy. Wow, ang katiyakan daw po ng kaligtasan ay nagdudulot sa atin ng kagalakan. Tingnan po natin ang ilan sa mga, o tingnan natin ang talata po, mga kapatid, no? Na itong pag ikaw ay tiyak, sure ka na pag namatay ka, of course, ang dala neto sa atin ay meron po tayong kagalakan o meron tayong joy. Tingnan niyo po sa 1 John chapter 1 verse 4. Huwag niyong kalilimutan, ito po ay pinadala ni John sa mga believers. Kaya nga, 'di ba, ang 1 John is part ng tinatawag na general epistles. Ipinadala ito sa mga believers, generally speaking, or general believers, no, na kumbaga walang specific na church na binanggit, kundi para sa lahat ng mga believers. At anong nakalagay dito? And these things write we. Sinulat. Okay? Sinulat nila. Siyempre, hindi lang naman si Juan ang writer ng scripture. Unto you that your joy may be full. Upang ang kagalakan ay malubos, mga kapatid. That's the purpose, no, kung bakit isinulat ang Bible, dahil nagbibigay ito ng garantiya na meron tayong buhay na walang hanggan at ang effect nito sa mga believers ay merong kagalakan, merong joy sa iyo at sa akin. Siyempre, tiyak ka sa iyong kaligtasan. Imaginein mo na lang kung hindi ka tiyak sa iyong kaligtasan, ay mamalungkot ka kasi hindi ka sigurado kung ligtas ka. Hindi ka sigurado kung bukas ba ligtas ka? Sa susunod na araw ligtas ka? No, nakakalungkot po 'yun. Lagi kang magbabantay sa iyong sarili, pero kung ikaw ay naintindihan mo ang aral ng Bible na ay merong assurance of salvation, then ang pinakadala-dala po nito, maligaya po ang isang tao dahil alam niya na siya ay ligtas magpakailan paman. Hindi lang po yan, mga kapatid. Isa pa po sa makikita natin, letter B, assurance brings us confidence before God. Ang katiyakan ay nagdudulot sa atin ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, magiging panatag, confident ka. Bakit? Kasi you're so sure na ikaw ay ligtas pag namatay ka. Tingnan niyo po yan, ano? 1 John chapter 3 verse 19. Tingnan niyo po nakalagay dito. And hereby tingnan niyo na, si John, kasama yung mga believers, tayo, and hereby we know that we are of the truth. Nasa katotohanan. Na tayo nasa katotohanan and shall assure, bibigyan tayo ng kapanatagan, bibigyan tayo ng papanatagin, sabi nga ng Tagalog. No, and shall assure our hearts before Him. Before bibigyan tayo ng kapanatagan yung ating puso dahil nasa sa atin ang katotohanan. Meron tayong assurance of salvation. Alam nyo, mga kapatid, 'di ba, kahit sa mga korte, no, yung mga hindi yung mga nagsisinungaling, di ba po, yung hindi sigurado sa kanilang statement, hindi sila confident pag nagsalita sila, wala silang kapanatagan. Pero kung alam mo na totoo ang yung sinasabi, kahit paikot-ikuting ka pa, confident ka na magsasalita dahil alam mo totoo ang sinasabi mo. Ganon din po when it comes to our salvation. Kaya nga yung sabihin mo na pag ikay namatay, tiyak ka, sigurado ka na sa langit ka pupunta, well, kaya ka nagkaroon ng sigurado kasi alam mo nasa katotohanan ka. Alam mo totoo ang Panginoong Yesus. Totoo ang pangako ng kanyang salita.
Kaya hindi ka mag-aalangan. Hindi ka gaya po ng mga ng mga ibang pananampalataya, no? Yung mga founders kasi nila, patay hanggang ngayon, patay pa rin. Kaya hindi sila sigurado pag namatay sila, sa langit sila pupunta. Pero tayo po, tiyak na tiyak, dahil ang ating Panginoong Kristo ang katotohanan at may ebidensya yung katotohanan na yun, na-resurrect si Kristo, na-resurrect ang ating Panginoon. Kaya tayo po ay mapapanatag na hindi tayo, kumbaga hindi tayo mag-aalangan sa katotohanan na atin pong niyayakap dahil alam po natin ang ating Bible ay totoo. Alam natin ang ating Panginoong Kristo ay totoo at ang mga aral po ng banal na kasulatan. Kaya assured po tayo when it comes to our salvation. Kaya nga, 'di ba, sabi ko sa inyo, ang mga ibang religious founder, hindi sila tiyak sa kanilang salvation. Si Kristo po tiyak na tiyak kasi siya mismo ang daan. Siya ang Panginoon tagapagligtas at wala nang iba. Next po, mga kapatid. Letter C. Assurance brings us comfort of heart. Mga kapatid, hindi lang po joy ang binibigay ng assurance of salvation. Hindi lang po confidence ang binibigay ng assurance of salvation, but also comfort. Nagbibigay po ito ng kaaliwan sa atin. No? Ang katiyakan ay nagdudulot sa atin ng kaaliwan ng puso. Tignan po natin ang nasa Colossians chapter 2 verse number 2. Ayon sa Bible, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Sabi sa Tagalog, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip-lakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala sila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay, si Kristo. So makikita natin dito, mga kapatid, na ang ating ang mga, sabi nga ni Paul, 'di ba, that their hearts might be comforted, magkaroon ng kaaliwan. At hindi lang yan, nagkakalakip-lakip, no, being knit together, nagsasama-sama, nagkakalakip-lakip sa pamamagitan daw po ng pag-ibig. Tandaan niyo po, ang kaligtasan po natin, 'di ba? Makikita natin na minahal, kasi mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world. Kaya ito ay magbibigay sa atin ng kaaliwan, magbibigay sa atin ito ng comfort, knit together in love, and unto the riches of the full assurance of understanding. Mga kaibigan at mga kapatid, since lubos nating naunawaan na hindi po tayo ang nagligtas sa ating sarili, biyaya lamang ito ng Diyos, no? Sinampalatayanan natin ang Panginoong Yesus, then meron tayong full assurance ng understanding na unawaan natin ito. Kaya meron pong comfort pagdating sa ating mga puso. 'Di ba po, no? Kumbaga tayo po ay ah, hindi pala nakadepende sa atin yung ating kaligtasan, hindi nakadepende sa performance natin, hindi nakadepende sa ritual na gagawin po natin. Walang kinalaman yung ating church membership, walang kinalaman yung ating offering, mga kaibigan at mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, sa ating full assurance of understanding na unawaan po natin that si Jesus Christ ay namatay para sa atin, binayaran niya ating mga kasalanan at nakadepende sa Kanya at hindi kailanman nakadepende sa atin. Kaya ito magbigay sa atin ng kaaliwan. Alam niyo bakit maraming mga tao na naniniwala na nawawala yung kaligtasan? Wala silang comfort kasi nga nakatingin sila sa sarili nila. Kung ang performance natin, ang basis ng maintenance ng salvation natin, patay tayong lahat, mga kapatid. Kaya nga, salamat po na inaintindihan natin yan. No, yung full assurance of understanding. Binigyan tayo sa pagkaunawa natin sa salvation po natin, nagbigay ito sa atin ng full assurance. Meron tayong kumbaga kumbaga katiwasayan, no, doon sa ating pakiramdam at comfort, dahil yan nga po ay
wala tayong poproblemahin dahil hindi nakadepende sa atin. At sabi pa nga diyan, mystery of God. Pag sinabi pong mystery, mga kapatid, yan po yung salita no sa New Testament na ang ibig sabihin po niyan ay hidden siya pagdating sa Old Testament. Kaya nga 'di ba sa Old Testament, marami pong mga malalabo po doon. Pero pagdating sa New Testament naging malinaw, pagdating sa kaligtasan natin na ito'y matibay. Ito ay walang makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Yesus. Walang makakapag-agaw sa atin mula sa kanyang kamay. Naging malinaw pong lahat ng 'yan dahil po sa tinuro ng New Testament na hindi pa ganon kalinaw pagdating sa Old Testament. No? Mystery of God and of the Father and of Christ. Ayan po, no, yung ginawa ng Trinity sa atin. Wala man yung Holy Spirit dyan, pero the fact na nasulat yung verse na yan, andyan pa rin po ang Holy Spirit. Let's go to letter D. Ano naman po ito? Letter D, assurance brings us stability. Of course, ang katiyakan ay nagdudulot sa atin ng katatagan. Hindi tayo madaling matinag, no? Kumbaga, anumang hangin, anumang bagyong dumating sa ating buhay, hindi tayo basta-basta matatangay, hindi tayo basta-bastang madadaya kasi stable ang ating kaisipan. Kaya nga sabi ng James chapter 1 verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Yan, kaya mahirap maging double-minded. Pero ang kagandahan sa assurance of salvation, hindi ka na magdadalawang isip. Kasi hindi nga nakadepende sa iyo. Ituon mo lang ang isip mo sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang ginawa. At yan lang ang iyong panghawakan. At makikita natin na talagang ikaw ay magkakaroon ng stability when it comes to our faith. Na hawak ka pala ng ating Panginoong Yesus, hawak ka ng God the Father, at ikaw ay sealed by the Holy Spirit. At mas makikita pa natin yung mga sinasabi ko na ito sa ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral. And tignan po natin ang susunod. Letter E, assurance enables us to overcome the world. No, ang katiyakan ay nagbibigay daan sa atin na mapagtagumpayan ang mundo. Alam niyo mga kapatid, tignan natin itong talatang ito ha. 1 John chapter 5 verse 4 to 5. For whatsoever is born of God, yung mga born again, hindi po pangalan niya ng religion, yan yung mga nagtiwala sa Panginoong Jesucristo. For whatsoever is born of God overcometh the world, napagtagumpayan ang daigdig. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Tuloy po natin sa susunod na talata. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. So mga kapatid, sino ba ang nagtagumpay sa sanlibutan ito? Yun po yung mga nanampalataya. Kaya sabi sa Tagalog, hindi ba ang sumampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? So pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang yung tagapagligtas, ikaw ang tunay na overcomer. Okay? Overcome it, we overcome it the world. Why? Because sa Bible po, pag ginamit yung salitang world, iba-iba po ang pagkakagamit. Merong ginamit po ito sa mga tao. John 3:16, for God so loved the world. Pero tandaan niyo po, ginamit din ito sa love not the world, neither the things that are in the world. At sinasabi ng Bible na si Satan, he is the God of this world. Sa bulok na sistema ng daigdig na ito, isa po yan sa mga meaning ng salitang world, sa bulok na sistema ng daigdig na ito, mga kapatid, ang daigdig na to ay pagkapahamak ang direksyon, pagkawasak ang daigdig na ito. Pero salamat dahil kay Jesus Christ, we overcome this world. Hindi na tayo taga rito. Hindi na tayo citizen ng daigdig na ito. Tayo po'y mga, kumbaga, naglalakbay na lamang tayo sa mundong ito dahil ang tunay na tahanan natin ay ang kalangitan together with the Lord Jesus Christ at together with all those who trusted the Lord Jesus Christ as their Savior. Hindi na po tayo taga rito. Kaya overcomers na tayo, hindi na tayo taga rito. Kumbaga, heaven is our home. Hindi na tayo citizen ng daigdig na ito, ng corrupt na world na ito. Ang atin pong tunay na tayo citizen, heaven citizenship na po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Kaya glory to God sa mga promises po na yan. Next po mga kapatid, let's go to letter
F. Assurance enables us to effectively serve the Lord by telling others about Jesus. No, ang katiyakan ay nagbibigay daan sa atin na mabisang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi sa iba tungkol kay Jesus. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po, no? Para din itong pagbebenta ng produkto, although hindi po pera-pera ang ministeryo, alisin niyo po yan sa isip niyo, o alisin natin sa isip natin. Pero for the sake of illustration, parang nagbebenta, di po ba? Pag ikaw ay nagbebenta ng isang produkto, kinakailangan bago ka maging, kumbaga bago ka nagbebenta, kailangan ikaw muna ay user muna, no? Kumbaga, gamitin ko lang yung salita, bagamat medyo masagwang pakinggan kasi nga sa pagkakagamit. Kumbaga, bago ka maging pusher, user muna, no? Gamitin ko lang po yan, ha? Pero my point is this, para masabi mo na effectively ma-explain mo yung product, kailangan naranasan mo muna, nagamit mo muna. So hindi ka effective na magbenta ng sabon na pampaputi kung ang kulay mo ay itim. Walang bibili sa iyo. Walang tatangkilik sa produkto na meron ka. Kaya kung ikaw ay tiyak sa iyong kaligtasan, kumbaga sabi nga rito, ito ay magbibigay sa iyo ng lakas para ikaw ay epektibo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos kasi naunawaan mo. Alam mo, tiyak ka dun sa salvation o sa product na yung pinepresent. Ganon din po sa kaligtasan. Pag talagang natiyak mo, talagang pinanghawakan mo, pinagkatiwalaan mo ang Panginoong Yesus, ang kanyang mga pangako ng kaligtasan sa Bible, then ikaw po ay effective na makakapag-share ng salita ng Diyos ng mabuting balita sa ibang tao. Gamitin po natin ang ilang illustration sa Bible. Gamitin ko po no dito sa John chapter 1 verse 40 to 42. Tingnan niyo po ito. One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon and saith unto, tingnan niyo po itong si Andrew, sabi niya kay Peter, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Then tuloy natin. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, a stone. Pero ang point natin dito mga kapatid, si Andrew, dahil nakilala niya ang Panginoong Hesukristo, yan din po ang nagbigay sa kanya ng lakas na loob para dalhin ang kanyang brother at ipakilala sa Panginoon. So ganun din po mai-apply din natin sa ating buhay na pag tayo ay tiyak sa kaligtasan, meron tayong assurance of salvation, hindi tayo magdadalawang isip na paipakilala ang ating Panginoong Kristo sa ibang tao. Ayan, another example pa makikita natin sa John chapter 4. Okay, ito po ay kilalang Samaritan woman in John chapter 4, 28 to 29. The woman then left her water pot and went her way into the city and saith to the men, Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Alam niyo mga kapatid, nasumpungan mismo ng Samaritan woman ang ating Panginoong Hesukristo. Na siya ay nakita niya sa kanilang pag-uusap na talagang na-convince siya na itong si Jesus Christ ang Messiah, ang tagapagligtas, ang magbibigay ng katotohanan. At tandaan niyo po, no, dahil ang babaeng ito ay kumbaga siya ay na-convince ng ating Panginoong Hesukristo, yung katotohanan na nasumpungan niya, ibinahagi niya rin. Nag-invite din po siya ng kanyang mga kakilala. Kaya ganun din po ang magandang hamon sa atin. Ikaw ay assured na, tiyak ka na sa iyong kaligtasan, then itong katiyakan na ito ang magbigay ng lakas ng loob sa iyo para ikaw ay maging effective na ipakilala ang Panginoong Kristo sa ibang tao. Gaya nga ng nasabi ko kanina, naranasan mo na yung product, then ikaw yung very effective to promote that product kasi nga naranasan mo talaga. Ganon din sa kaligtasan natin. Kaya kung tiyak ka sa iyong kaligtasan, okay,
Kumbaga, wala kang magiging dahilan para hindi ibahagi ang Panginoong Kristo sa ibang tao. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ikat po muna natin ang lesson natin about assurance of salvation. Itutuloy na lamang po natin sa susunod na pag-aaral po natin. I hope magtuloy-tuloy po ang bawat isa at tayo ay sama-samang lumago ng ayon sa biyaya at awa ng ating Panginoon. God bless us all.